Oo nga din. Dahil may priority sila dito, may power sila to prioritize a Hylos, an Edith, which is hindi na nila ibaban. I think so for this draft. I mean, mas magtatanggal sila dito ng Fanny Hayabusa and Joshin. Tas link dito sa RRQ. Link chip, tsaka Phobius. Kung hindi nila gagamitin yung Zushin, feeling ko, Zushin ba? Tatanggalin ng Omega. Feeling ko din. Parang hindi naman nila pinaprioritize din, Oo. no? Or, oo, kasi parang for RRQ, pwede nilang kunin ngayon yung Zushin. Hindi siya first pick worthy para sa kanila dun sa game number 2. Yung Link kasi yung mas gusto nilang kunin. And for Kuya H2, for this game, feeling ko hindi pa rin siya makakahawak ng Link eh. Feeling Kahit mo, anong gusto kong mapanood yung Link ni H2 sa tournament, feeling ko hindi natin makikita. okay, Fanny Haya, tama tayo doon. Eh, what if ibigay? What if ang nasa isip ngayon ng RQ Kaito, sige nga, lumaban ka gamit ang hero mo. Ganun. Di ba? Kaso kasi Kaso hindi- you don't want to risk anything dito sa Oo. game na to. Ano na to, yung match point na to eh. Oh, Parang kung sino man ang manalo dito sa match na to, mataas yung makukuha nilang chance na talunin yung lahat ng mga natitira pa nilang laban. Tsaka, buong regular season kang may bragging rights over the other. Oo nga, wala palang Walang bawi. bawi eh. Di ba? Ang sasabihin mo pa, ay, sorry, nanalo kami, bawi na lang kayo. Kung magtatapat tayo sa playoffs. Ha? Oo nga, no? Kung magtatapat. Ay, oo nga din. Kasi, remember, for RQ Kaito, nung season 2, hindi sila nakapasok ng playoffs. Oo. Diba? So, hindi rin sila nakabawi dun sa mga tumalo sa kanila. Oo. Pero, yung bawi nila, ginawa nila nung season 3. Matinding bawi yung ginawa nila nung season 3. Wala silang tatalong game doon, ay na series. Oo, for Omega naman, natalo kasi sila sa Echo nung season number 2. Tapos nung season 3, tinalo ulit. Echo pala yung no? Yung ultimate Ultimate nemesis netong Omega. Pero kasi, ngayon, ang nemesis din nila, RRQ. Kasi, ito yung defending champs eh. So parang ang nangyayari, dahil nga ito yung Jushin ang itatanggalin, so harit naman dito. Takaling. Tsaka Ling, Ayaw talaga, Kuya H2, no Ling for you. Nolan na lang. Sorry. Oo nga, kung no Ling, Nolan. Oh, yun na lang. Di ba? Pwede na yung gamitin. And ang nangyayari kasi, ito nga kasi yung Grand Finals na hindi natin napanood. Kasi nga Echo happened. Pero parang sinasabi ng RRQ, Echo happened. RRQ happened doon, Echo, kaya nga kami yung champion last season. Oo nga. So, Diba? dapat wag muna yun. Wag- Focus muna oo. kayo dito. Kami muna. Lalong-lalo na yung pinakita nila sa game number 2. Men, 16-4 kung hindi ako nagkakamali yung final kill score. Balagbag. Balagbag talaga yung ginawa doon ng RQ Kaito. For Omega, gusto nilang balagbagin. Starting it off with Kuya Dan. Sa kanya yung hero na yan. Diba? Nandyan yung Phobius. RQ sasagot ng Edith. Ngayon, ano pa yung kukunin nila? May mga Vexana pa dito ang dalawang kupunan. Feeling ko okay na yung Vexana ngayon eh. Kunin na. Or hero ni CY. Oh, Vexana. Oh, Vexana. Vexana. Vexana nga. Tapos yung hero ni CY pang third pick, Pwede. which is Nathan. Pero kasi parang hindi naman pala magmamatter kahit maipit si CY. Di ba kanina Bagay. parang naipit siya dun sa draft na magkuklod, pero hindi naman natakot yung Claude ni CY. Eh, boss, humble CY yun eh. Oo nga Diba? pala. Humble CY. Baka Simon Torres to. Claude God. Oo nga pala. Claude man lang. Boss. Sabi nga niya noong mga panong hindi pa uso extra rice. Ang uso, Claude man. Yun. Claude man lang. At for Smart Omega ni Eos, wala nang gatot kasi sa Dogman. May high loss siya though. Gagamitin ba nila? Could possibly do it kasi Pwede nga. gumagana naman yung yung mechanic nila with the high loss, yung Glorious Path may tayo. Oo nga. Feeling ko nga din, parang mas okay yon over H2's hero ngayon. Uy, sila, talaga? Inagaw talaga! Kailangan. Respect. Respect the MC. 2 minuto para sa Omega. Okay, Nolan at Nathan, yung hindi magtatay pero mukhang magtatay. Yung nakakalito. Oo. Kasi parehas dilaw yung buhok. Parehas nagsisimula sa N, Parehas. nagtatapos sa N. Kaya nga eh. Nakakalito. Sa totoo lang. Feeling ko naman hindi lang tayo nalilito, no? Kasi nagulat din. ako pati sila mga casters na sila Burrito nalilito Oo, din din eh. Tapos feeling ko
pati kayo mga viewers na nalilito din minsan sa Nolan Nathan. Para hindi tayo malito, ayun, sabay nilang kinuha. Oo, tama din naman. So parang mas nakakalito pala kasi dalawang kinuha. Makikita Nalilito na rin ako. Makikita natin bigla yung Nathan nag-fracture. Kasi yung Nolan nag-entropy. Magulat na tayo. Pero RQ Kaito, Roger, is this a Psy hero though? Feeling ko hindi. Feeling ko Feeling Kuya mo, Kelvin yan to? eh. Oo. Parang ang gugustuhin mo lang yung Roger ngayon sa jungle over the gold lane. Lalong-lalo na if yung may mga ruby kayo na gold. Or meron Okay. kayong mga damage din sa mid lane. Pero as of now kasi, ay hindi pa pala. Pero mas gearing towards ako sa kay Kuya Kelvin to. Para si Kuya CY, masabayan na yung Nathan sa damage mamaya. Bannings ay Tigril. I won't be surprised if magjo-Johead show ban ng Omega. Parang need, no? Kasi may mga- nararamdaman ko na yung show eh. Okay, so mas more of a Lolita. Ay! Ayan na tayo sa mga lumalalim na lumalalim na ban. Which is, medyo malalim siya in a sense na hindi naman kasi ito yung mga Normalins. normals na kinukuha ng mga roamers natin. Pero kasi, ganito din yung sistema na ginawa ng RRQ nung once they picked the Nathan yesterday, they banned out the Lolita kasi kaya namang ibalik Ibalik ng Lolita yung mga binabatong bola Platito. ng platito pala, Platito. yung platito ng isang Nathan. So, for RRQ, hero pa kaya? Feeling ko kay Kuya Sega kasi ang daming option ni Wag Sega na eh. Hylos. 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 Ay, kung sila naman yung first pick, join na lang, tas Hylos sila. Pwede, no? Pero, ayun, kay Seika. Para walang panggulat. Ayun, sila nagba ng Hylos. Johead to or Cho. Johead or Cho. Parang mas sure naman, mas leaning towards sa Cho ako. Since hindi na nagban ng Johead, either of that na yung makikita natin. Parang, pag kinuha mo yung Cho, amin Johead. Pag kinuha mo yung Johead, amin yung Cho. Pwede nga din. Tapos, well, baka magulat tayo. Cho ni Dogmin. What if? What if? So, pwede ngayong gawin ni Coach Pau. What if Johead na lang sa atin? Tapos, bigay natin yung Cho sa kabila. Mukhang di naman nag-Cho si Tito Dogmin. Ay, may ganun. Oo. May ganun, boss. Uy! Edit na to ni X-Nova at glue na to ni Kuya Perts. Yung Cho ni Nova. Na-shadow niya na to sa isipan ko. Kasi, gusto ko lang din i-share na ito yung mga common link pinantatapat sa Phobius. Yung glue. Okay. Kasi hindi niya kayang patayin din eh, no? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Cho ni Dogmen! Anong sinasabi niyong hindi nag-cho si Docmin? Tito Doc, pag nag-MVP ka dito, baka sipahin mo naman yung camera. Wag Wag. Tamang bounce lang. Oh, boss. Tawang ganyan lang. Warm up lang. Tapos, tsaka sila kumuha ng pick, eto sa RQ, kumuha sila ng pick sana ng sobrang aga para wala nang pang-counter. Then, maganda yun eh, sa totoo lang. And last pick. Wait lang. Napatigil ako Gold ng lane, konti. Moskov. Pero pwede na silang Julian. Gumold Ayan lane, na. Gumold lane, Roger. Roger, boss. Tapos Jumulian. Actually, maganda kasi yung Julian kontra sa Cho. Even kontra sa isang Zaz. Para kahit papano. Alam mo yun, meron ka kasi meron kang... Enhance everything. Oo, meron kang enhance everything para makataka ka sa lahat. Para makapag-set up sa sarili mo. Di ba? Parang kompleto eh. Ikaw yung balancing setup, takas, at damage. Gusto ko yung hindi natin na-predict. Yung mga Oo. dapat nating i-predict. Antindi ng utak ng mga coaches. Hindi, yun yung gusto ko talaga sa global ban. Kasi, talaga iba-iba talaga yung makikita natin. Tsaka even tayo, nasa-challenge tayo. Oo, boss. Na ano ba yung i-expect natin? Diba? Kasi ang daming pwedeng mangyari knowing na global ban nga. Isa pang sa kino-consider mo na hindi na mauulit yung mga nangyari kanina. So now, this is the last game. Para sa first series pa lang natin. The star match of the day. Hindi naman talaga to, tatawaging star match kung ganun-ganun lang yung mga laban na makikita natin. Kaya binibigyan tayo ng different flavors of the star match you wanted. Yes! Of the grand finals you never had. never had. This is it. This is the finals
this is the final game of the finals that got away. Yun, that got away. Meron talagang pandulo eh. Meron, boss. Meron talagang disclaimer sa dulo na hindi nangyari. Kung gusto mo mang magdilulo ngayon para sa iyong mga totga, ito muna. Boss, Huwag na kayong magdilulo kasi ito na yung totga ng karamihan ng Season 3. Ito na si Dokmen. Boss, na medyo Boss. natatakot si Kuya CY. Hindi Boss. pa naglalak ang mga daliri. kinakabahan sa show ni Tito Dogmen. And kayo ba, ano ba yung thoughts nyo? Huwag na yung totga, yung thoughts nyo na lang. Ayan. Comment nyo na lang dyan sa baba with the hashtag VivaRRQ for RRQ and hashtag SmartOMGN and hashtag Bagong Barangay Smart Omega naman para sa Omega Nios. Again, nakikita natin dito yung kagustuhan ng dalawang koponan na to establish the early dominance. Uulit-ulitin natin yun kasi paulit-ulit din nilang tinatry kunin at once makuha kasi nila, nagtutuloy-tuloy hanggang sa dulo. To the point na hindi na kayang humabol pa, hindi na kaya nung kabilang koponan na bumawi. Ito yung mga emblems. Pwede nyong kopyahin yan kung gusto nyo. Kasi ako din, kukopyahin ko yung mga yan kapag nag-review tayo para tama sa din. RGA, hindi man kasing galing ng mga galawan nila, at least parehas ng emblem. Parehas ng emblem. Parang may panggagalingan yung pagkakapareha. Dogmen, ginagalawan niya doon. Si Kelvin. Oo, boss. Ngayon din malapit na yung turtle. Si Kuya Kelvin, wala siyang orange kasi dun siya nag-start. Same with naman. Hindi, si Kelvin, si H2. H2 pala ay nag-start dun sa purple niya. At ngayon nagsisimula ang RRQ sa turtle. Ang ganda ng zone na pinaprovide ni Ferds. Mababurst down agad. At nag-trade na lang si Kuya H2 ng orange. Sisilip si CY. Pero wala siyang magagawa dun. It's too late to apologize at hindi niya rin pwedeng biruin yan. Nolan pa din yan. Isa siyang Roger Goldlane na wala pang masyadong item at this moment. So, for RRQ, Kaito, feeling ko hindi sila nanalo talaga doon sa trade-off na yon. Doon sa palitan. Kasi nakakuha si H2 ng orange buff. Nakuha niya rin yung sarili niyang orange buff. Mapipigilan yung onting pagbilis ng farm ni Kelvin. Plus, yung threat pa na ini-impose ni Dogman na hawak niya lang yung mga river. Okay. Although yes, turtle yan eh. Shared yung nakuha yung blessings, kumbaga. Okay. Pero, dito sa Omega Nios, paneled kay H2 yung mga pangyayari. So pinapalakas nila si Kuya H2. Oo. Pinapag-warm up nila si Kuya H2 ngayon para kahit papano, kapag mamaya, takbuhan na, pag marathon na, kaya nang tumagal ni Kuya H2. So, nagpapakita lang ulit si Docman. Kahit magpakita siya, okay lang eh. Kasi hindi mo naman malalaman kung kailan sisipa yung show. Pero hindi din natin kasi pwedeng tanggalin yung fact na si Nova, nandyan lang din lagi sa mga tropa niya. Oo, Na nakadikit. pwedeng ayan yung makapigil sa mga sipa na pwede at gustong gawin ni Docman. Ngayon, dito sa gitna, if magkakaroon ng overextension ng Omega, pwede silang i-punish ng RQ. Sa sobrang tagal kong magsalita dun sa part na yon, nakababa na agad si Kuya Kelvin. Kanina nag-aantay lang siya dun sa gitna parang nag-aantay ng gulo Oo, ngayon wala. Inubos niya na, nilinis niya na yung mga green camps. Napakalinis. And approaching 4 minutes in, wala pa tayong first blood. Meron tayong clean up drive ngayon. Lahat ng pwedeng kunin sa mapa ay kinukuha nila. Yung mga green, orange, purple na kalat, kinukuha, nililinis nila ngayon. Okay, so anong minuto kaya lalapag ang first blood? Comment down below. Comment nyo lang dyan sa ating comment section. Baka dito. Baka dito na sa turtle. Baka Baka ito na. may sipa na kasi si Tito Doc. Baka eto na, nagwa-warm up lang din pala. Ayan tingnan mo, sinisimulan sa turtle, ginagawang punching bag ng konti. Yung turtle, si Ferds, tatalunan. Pero nandun pala sa gilid, medyo nakaambalang din yung sipa nakita. Si Kapitan, pero inabangan ni X-Nova at hindi matutuloy. Sinampuhan dito ni Kuya Ferds, si Kuya Dan. Nagkaroon ng salon pero Nova with the kill, first blood on Docman. May Mga balibad, takas! nag-flicker in. Si Dan, na-bait out yata, tatalon dun sa may gilid. Pero ang napatay din naman ni Kuya H2 si Kuya Mengwin. Talagang palitan kung palitan. 2 for 2 trade for these two teams. Sa tinatahimik natin ng first 4 minutes, yung 4 minutes to 5 minutes, puno ng aksyon ni hindi na nga pinansin yung turtle. Nagpatayan lang sila. Hindi lang din pala first blood yung makikita natin. 2 on 2 trades ang nakita pa natin doon. So mag-expect tayo, tatahimik ulit to. Feeling ko din Tatahimik ulit to for the next 2 minutes. At Feeling doon ko sa din. turtle, baka magkaroon ng 3-3 naman na palitan. Napakatindi nitong dalawang dos sa totoo lang. At yung linis
nila on how they want to execute yung kanilang composition. Nakikita natin na sinimulan kanina ni Docmen ng sipa niya. Pero again, X-Nova, nakaabang lang siya. Ito yung edit na hindi siya yung totally nag-extend, lumalayo sa kakampi because he knows ano yung threat na meron mula sa Omega. Ano yung threat mula sa isang Cho? Dahil alam din naman niya paano gamitin yung Cho. Inaabangan niya kung saan pupunta si Docmen at kung saan kagagawa ng playsan kasi sipa, yun yung ililigtas ko. And ang nagiging nakakakuha ng benefit doon is si Mingwin. At kapag hindi mo nakukuha yung Vexana, although 0-1-2 na siya, pag napapabayaan mo yung mag-farm, mahihirapan natin si Docmen na pumasok eh. Eh na, lalaban sila dito. Yung sinasabi natin kaninang pang-counterplay na edit, parang tinatry na nila. Birds, nandun pala sa may bandang gilid, si Docmen. Mukhang siya No, yung si burst down, hindi na nakasipa pa. Kasi kaya na siyang i-punish ng RQ Kaito. At mukhang dito na naman magsisimula yung sinasabi nating early dominance. Nag-cut pa sila dito sa may bandang itaas ng Omega Neos. Look at the pressure. Si Dan ay bibigyan lang din naman. Nandun yung knock-up. Grabe. At hindi kaya ni Wes yung damage pa sa ngayon para tulungan yung mga kakampi niya. Kailangan lang niyan lumayo talaga kasi baka madamay civilian pa eh. Baka magkagulo pa. And mid lane, nandun na naman si Ferds. Naghahanap na naman ng guguluhin. At nandyan na naman yung opening ng kanyang salon kapag ka may lumapit, boss. Shampoo na naman talaga ang mga makikita natin dito. Yung mga chikiting patrol na yan, mukhang nauuso na naman na dito sa MDL. Pero si Kuya H2, napakatapang. Papasok. Napakatapang kasi Sisilip! nandito yung Sipa, X-Nova na lang. Sige, bigyan na natin yan. Yung Didi, inaantay ko na lang din. Pero talon muna mula kay Kuya Dan. Dun sa Naman likuran, XP. namatay lang din naman siya. Pero magkahabol dito mga miyembro ng bagong barangay. Omega Neos, nakasecure sila dito ng dalawa. Kapalit lang ng isa. Pero nagmamba out na naman sila. At noong yung turtle, parang hindi na yata muna kukunin. Wala na munang papansinin. At hindi pa nakaka-uwi si Kapitan Mingwin. Kelvin din, nasa 50% HP. Nandiyan naman na si Ferds. Babalik. Susubok ba kumontes ngayon ang RQ kahit mukhang hindi na dahil binaburst down na rin. Hindi na ba talaga? Ng Smart Omega News X-Nova. Hindi na ba talaga nag-flicker in si H2? Wag nakita! Napakagandang pagpigil ng kaharian! At ngayon naman, mukhang si Docmen ang isusunod nila. Look at Birds, nandun sa gilid, nagsusone ng dalawa. Pero si Kelvin nang bahala para kay Kuya Seika. RQ Kaito, nabaliktad muli ang control sa laban. Crucial pick-ups bago magsimula, bago matapos actually yung turtle. Papasok si X-Nova, kukuha ng crowd control, saktong dating ni Kelvin, retry na lang yung gagawin. Actually, I was really expecting na Omega Neos na yung makakasecure Binaburst nun. na eh. Kaya na eh. Isang pindot na lang nung retry eh. But then again, X-Nova happened. Ngayon, si Dan, siya naman ang bibigyan ng pressure dun sa may bandang itaas. Pero alam ng RRQ na hindi naman yan yung kailangan eh. Dito tayo sa may kay Kuya H2. Ayan na naman. Si Ferds, ginugulo at hindi pinagpapahinga si Kuya H2. Shamperds yung ginagawa niya. Pabili po ng shampoo. Anong brand? Birds po. Kasi puro shampoo lang ang ginagawa at panggugulo dito ni Ferds. 1-0-2 para sa kanya pero it doesn't matter eh. Ang magmamatter is how he is zoning the rest of the members of Omega Neos. Wala namang Conceal. stats na zone eh. Wala, Oh, boss. Nandun yung Sipa. Sige, si Ferds na lang. Yung try nating bigyan. Kaya ba i-burst down? Mukhang hindi yata. Yung chikiting patrol. Naku po, eto na Nakasapa. naman. Shamperds ka muna, Kuya Dan. Kaya nabigyan na sa bunutan, Kelvin. Ang ganda nung knock-up para sa dalawang miyembro ng Smart Omega Neos. Docmen tumatakbo No! together with Seika. Pero maaabutan pa rin sila nung mismong Easy Boy ni Kuya, ni Kapitan Mingwin pala. Ngayon na tuloy pa rin ang RQ Kaito. West with the entropy in. Susubok pa rin na dumipensa at successful naman. Pero again, yung pagkaka-pick off ng Julian ni Kelvin, yung dagdag crowd control, yung mga panghabol, yung damage, buhay na sana doon si Seika. But unfortunately, inabutan na naman ng elepante. Tsaka yung
Yung easy boy ni Kapitan Mingwin, boss, yun yung nakalasit kanina eh. Di ba yun yung nakakatakot? Sipa. Pero wait lang, Si nakakatakot Kelvin. din yung Sipa ng Kenden. Kaya nilang i-burst down. Yung jungler dito ng RRQ, si Kuya H2, may retry pa rin naman yan. Bibitawan ng RRQ yung Lord kailangan. At gusto nilang ma-reset to. Kasi gusto naman ng Omega Neos makuha to. Nandyan na naman yung Chikiting Patrol, hinahabol si Kuya H2. Ang daming fans talaga ni Kuya H2, yung Ay, mga Chikiting. bata! Pero yung Lord, kanino mapupunta? Siyempre, kay H2 lang yan. At ngayon, mapapalayo na ang mga membro ng RRQ. Hinahabol ni H2. Akala mo, nagra-running lang dun sa may BGC. Talagang hinahabol niya dito yung mismong ilang minuto para sa 10 kilometers kill. Pero kill lang nakuha niya. Sakto din na hindi naaabot pa yung ibang mga members para tulungan dahil low din naman si Mingwin. Diba? Umalis na siya. Sabi ni Ferd, sige ako na lang kapitan kesa ikaw. Although kaya mo ako iligtas, pero iligtas mo yung sarili mo. Palitan na naman. Inconvenient na nga yung mga nakikita natin dito pero parang convenience store yung score nila sa game. Tama naman. 7-11. Talagang 24-7. Ang aksyonan. Kaya pala, boss. Kaya pala. Pero we are way past 11 minutes. So hindi natapos yung trend na 13-12-11. Hindi yata talaga. Hindi naman kasi deserve din na 11 minutes lang tong game 3, boss. Ibang klase na yung abangan ngayon. Yung bigayan, si Dogman, although yung mga sipa niya, hindi lagi. Pero kapag nakakasipa siya, sure naman. Tournament yung sipa ni, ni Tito Dox. And actually, ang daming moment dito sa game na to na Omega yung lamang, Ark yung lalamang pabalik, tapos babawi ulit yung Omega, sasapak pabalik yung RRQ, pero si Sipa pabalik yung Omega. To the point na ngayon, equal na ulit. So para siyang hindi MLBB na nasuntukan, Bardagulan. Parang turn-base. Ayo, Parang turn-base. Okay, my turn. Okay, turn na ulit namin. tingnan natin, boss, kung paano nila gagamitin yung mga turns nila ngayon. Kasi si Docman, mukhang medyo suga pa si Tito Doc. Gusto niya siya nang sa'yo magta-turn. Kaya gusto niya siya lagi yung my turn. Parang ayaw niyang patirahin yung RRQ sa Conceal. dama. Conceal! Uy! Hindi niya nasipa basta-basta, pero dun pala sa likuran. H2 killing Kapitan Mingwin on that count. Pero meron sagot lang si X-Nova, napatay lang din si Kuya Wes! H2. Si Wes! 2 for 1. Si Wes ang nakita, pero Dan is down as well at mukhang isa na lang si Seika na lang ang natitira sa barangay ng Omega. At eto na nga ba ang katapusan? Kaya na ba tong tapusin ng kaharian? Kasi parang yung gitna muna ang gugustuhin nila. Mag-isa na lang si Seika, wala pa siyang DD. Pero 9 seconds, nag-flicker, nagka-flickeran lang. Hindi yata matatapos. Basta-basta yung laban, Seika with a kill. Hindi pa yata kayang tapusin ng kaharian yung laban. Okay, aatras lang din. Kanina pa tinatakot ng RRQ kahit to si Seika. Pero props kay Seika, hindi siya tindi nun. natakot. At nakakuha pa siya ng kill against X-Nova. And we are back to Eto na square naman. one. Dogman, parang sabi niya, turn ko na ulit ha. Turn ko na. Ako na ulit. Kanina, I miss my turn. Pero okay lang eh. 'Di ba? Kasi kahit papano, hindi naman natapos yung laban. Pero ito, pwedeng dito na naman magsimula yung aksyon. May Winter Crown na binili si Ferds. Malaking bagay yon. Nandun Sipa! yung Sipa, pero ang tanong, hindi niya napindot! Ay! At ngayon, mukhang ito yata yung oras para sa Omega na magsimula ng aksyon. Talon para kay Kuya Dan. Bumawi Retry! si Kuya CY. Retry lang ang kailangan ni Kuya H2 para sa Lord. Smart Omega Neos will secure this crucial one. And what a crucial kick mula kay Tito Doc, and it's first falling down. Yung problema ng backlanes niya na hindi makalapit kasi nandyan si Ferds, tinanggal na lang nilang bigla at may Lord ang Smart Omega Neos kontra RRQ. Ang tanong, kaya ba nilang i-maximize to? Kasi parang ready ang kaharian ng RRQ sa lubungin. Yung Lord dyan sa gitna, pero tingnan mo naman yung Umiikot. pwesto. Si Kuya H2, boss, naghahanap ng shortcut para sa panalo. Ginawa niya na kasi ang kanina. Nakuha niya si Kapitan at gusto niya lang ulitin yung move. Kaso nga lang mukhang nakahanda ang kaharian. Doc may nagpapakita na gamit yung Deathly Grasp. Susubok ngayon ng Smart Omega na ilaban sa base mismo ng RRQ. Titingnan natin, kaya na ba itong tapusin? Kaya ba ng Omega magpatuloy ang kanilang streak o kaya muli ng RRQ bumangon mula sa pagkalugmok sa pagkatalo at eto na, sinimulan na yung aksyon.
Sumisilip na naman si Dokmen. Nakakatakot yung mga ganun. Too risky, pero too high for the reward din naman if magiging successful siya. Successful ang depensa ng RRQ Kaito. Tablado ang estado, gitnang walang inhibitor turret. Makakataka si Kelvin, entropy mula kay West. Nakakatakot talaga yung mga ganito. Si Flicker in! Si Kapitan Mingwin, sabay lapag lang ng Easy Boy. At ngayon, kailangan tumakbo ng mga miyembro ng Omega Neo. Si Seika ang mamamatay. Si Siway ang naghahabol. Pero mukhang hindi na nila ipipilit pa. Talaga nga namang truly indeed and deserve to be the star match of this day. We are again back at square one. 70 seconds bago lumabas yung Lord. Yung mga items, unti-unting naglalak item parehas. At kung titignan mo yung gold, pantay pa rin yan. 15 minutes na ng laban. Grabe, 47K. Lamang lang ng ilang dahan pero kaya din kasi yung bawiin. Agad Conceal! yan, isang upunan, nag-conceal play dito. Medyo malayo yung pwesto doon ni Dokmen. Parang kailangan yata munang umuwi. Kailangan munang lumayo. Pero Uy, hindi siya nakauwi. Hindi Nakita siya- yata. Nakita! Nakita! Mukhang kailangan niya munang tumakbo kasi siya ang hahabulin ng Omega Neos. Siya ang hahabulin ng RRQ. Siya ngayon ang kailangan tumakas pero mukhang hindi nakakayanin pa. 40 seconds sa death timer ni Tito Dokmen. 30 seconds para sa Lord. Kahit papano parang makakaabot pa rin naman siya doon. Aabot naman siya, 10 seconds window. Makakapunta siya doon. Makakalaban ng Smart Omega Neos. Balagyan ng RRQ Kaito. Good pick-off na nakita nila si Tito Dokmen doon sa likuran. Wala ngayon yung threat na pwedeng may bigla na lang sumipa at biglang ma-pick off ang Smart Omega Neos. So alam ng RRQ Kaito na pwede silang lumaban. First is just giving vision. Grabe, nakikita natin dito. Parehas pala silang basag yung gitnang base turret. At ngayon, kita natin parang hindi natatakot yung Omega. Nasyampuhan doon si Kuya Dan. Nag-flicker na. Nag-flicker na rin naman ngayon si Kuya Dan at mukhang lalaban na sila dito. All in na yata. H2O is down. RRQ Kaito dito. Nakasecure na ng dalawa. At mukhang ito na yata yung gusto nila. Unti-unting lumamang dun sa team fight. At mukhang yung Lord ang gugustuhin nilang makuha ngayon. Omega Neos, kailangan muna nilang lumayo. Depensa muna ang kailangan gawin. Just taking one step at a time. Pick off tayo kay Dokmen. Hindi na siya aabot sa Lord. Pick off tayo kay H2O. And hindi biro yung yung kinaharap ni H2 doon. Dahil pagpasok sa ano niya, siya yung gusto kumuha ng assassination. Napakasakit ng damage ni Sai. For H2 not to survive at that moment, yung bottom inhibitor turret ang susubukan ng RQ Kaito pero may Lord sa gitna. Kaya pa ba tong depensahan ng Omega Neos? Nandiyan naman si Dan at mukhang kakayanin pa rin naman. H2O on the flank. H2O on the flank pero lumalayo na rin ang RQ Kelvin! Ay magagalawan si Kuya H2 at matuturn around pa nga yung sitwasyon. Yung akala natin lalamang na ng onte ang Omega Neos. Mukhang hindi yata ganun ang gusto ng RRQ Kaito Mga ngayon. minions! Kakatok sa base dun sa may bandang itaas. Kelvin! Ang sakit nga din naman talaga ngayon ni Kuya West. Kelvin still alive. May mortality pa rin naman siya pero si Kapitan Mingwin muna ang makikita at buhay pa rin ang bagong barangay. And again, we are back at square one. Nakakailang balanse na, nakakailang offense at depensa na nanoneutralize lang ng kanya-kanya. And indeed, 18 minutes, pa-19 na tayo. Pa-19 na, boss. Mga kamamaya, biglang maging 11 hours talaga to. Hindi na ako magtataka kung mas tatagal pa yung laban. Ganda nung depensang ginagawa ng dalawang to. Yung mga counter na gusto nilang gawin, naka-counter din nung kabila. Hindi mo na mababasa ano bang mangyayari dito sa game. 13 yung una, 12, 13 plus 12. Okay, pass tayo sa 25. Pass. Ay, pass. So, ano yon most, pinaka-optimal na mangyari. Kesa sa 11 hours. Diba? So, 25 minutes lang tayo. Meron pa tayo 6 minutes na inaabangan. So, titingnan natin kung magkatotoo ang naisusulat. Tingnan lang natin kasi parang ang RRQ medyo nagmamadali na rin sila na humanap din talaga ng play para ma-secure pa rin yung control sa game.
Ngayon, lima ang rumuronda Nakita. mula sa bagong barangay. Si Ferds nakita, Nakamay! pero nahelo lang din naman siya doon ni Kapitan Mingwin. Pero Ay! dun, sa gilid, stage 2 na naman napatay si Kapitan Mingwin at parang ito na ang oras sa barangay na maghabol ngayon. Si Kelvin ang nakita, pero Eagle lang ang kailangan para H2 makalayo. down. Nandun yung immortality, magpapop, pero hindi na kailangan ng RQ yun kasi mapapatay pa rin naman siya. 1 for 1 at mukhang maghahabol Wes! ngayon ang bagong barangay. May nasipa pa dun sa may bandang gilid. Immortality pa para kay Kuya Docman, pero nandun lang din naman si Kuya Dan para isalba siya. 2 for 1 trade. Palitan lang kung palitan. Pero still, hindi pa rin makakapush kasi kailangan nilang umuwi para dumipensa sa bottom lane. Smart Omega Neos with crucial pickoffs after crucial pickoffs. Mga sipa, mga tamang taong nakukuha. And si H2 Woman, yung flank niya, yung pag-assassinate niya kay Mingwin. The more na nawawala si Mingwin sa laban, mas nagkakaroon ng tapang ang Smart Omega Neos kasi nagdidikit-dikit sila, tapos walang nakakapag-counter-engage. Kita si Ferds, andun din si Kelvin. Parang pang-bait lang pala. Kasi pinibait out na ngayon si Kuya Dan na tumalon doon, pero parang okay lang kasi low on health na ngayon. Hindi mo na ako masasampuhan. Docman is down kapalit ng buhay ni Ferds, pero lamang pa rin ang Omega Neos dito kung usapang bilang. CY, 2 seconds para makaabot, para mabuhay. Pero mukhang sinisimulan na nila kasi alam naman nila nalalamang pa rin sila kahit papano dito sa Retributionan. 24,000. Kaso nga lang si X-Nova at itong si Dan, nagbibigayan, and trophy na naman, Kelvin on the back. First na yata yung Lord. Retrihan na lang yung laban. Sinong makakasecure niyan? And Kelvin! with the revenge for the retry, sila ang makakasecure ng Lord. Tapos pareha sila ng naging desisyon. Okay, back. Huwag tayong lumaban ngayon. Maghihintay na naman ng isang 5v5 labanan, pero yung Lord ay lumabas sa gitna agad yan. RRQ Kaito. Dedepensa ang Smart Omega Neos dito. Kaya ba ng 3? Kaya ba ng 4 kasi mabubuhay na si Doc Min Ayan ngayon? na. Buhay ang 5 miyembro ng RRQ Kaito at mukhang isasabay nila. Lahat ng minion waves, sasabayan yung pag-push, yung pag-siege kasama yung Lord. Nasa itaas si Kelvin. The rest of the members of the kingdom is here in the mid lane on the bottom lane. Pero mukhang ipaparamdam pa rin yata na hindi kayo welcome sa bagong barangay. Kami pa rin dapat ang naghahari-harian. Look at the damage of the West Side Killer. Pero nandyan lang din naman yung Primal Sipa! Rush. May sipa na gagawin. Kapitan Mingus is down. At ngayon si Kuya Dan nandun lang sa likuran at mukhang mababaliktad na naman ang sitwasyon. Naghahabol dito ang mga miyembro ng Smart Ferds! Omega ngayon. Si Ferds, mapapalayo. Ang kaso lang, wala siyang flicker ngayon. Kaya parang ipipilit yata ng Omega na habulin. Pero parang hindi yata. Merong mga nagde-def, merong humahabol, mukhang nagbabay lang ng oras para kahit papano makabawi, makaabante na naman sa laban ang Omega. And again, Ayan na. we are back at square one nga ba dahil si Ferds? Si Ferds ang nakita pero may salubong na dalawa. Nandun yung knock-up. Docman is down pero dun sa gitna mukhang gusto nang tapusin ay! ng Omega yung laban. Gusto nilang mag-tower lock. Nandyan yung Alien. Nandyan din naman si Wes. Mukhang si X-Nova ang iba-burst down at mukhang kaya na yata pero wala pang minions. Parating pa lang. Kaya Matagal ba ni pa! CY? Kaya ba ni Kelvin depensahan tong mismong laban kasi parang kakatok na ang lakas ng bagong barangay. Makiklear! Gusto na nilang ipakita. Ay! Pero the Naklear! minions are cleared at mukhang hindi pa rin tapos ang laban. 23 minutes and still counting. RRQ Kaito was able to defend. Omega Neos ngayon umopensa. Hinahabol si Sai. Wait lang, nakaamoy! Ay! Nakaamoy ng iba! Ayun Ace lang! Pero nagalawan! Nagalawan ni Kuya Ace 2 at parang ito yata yung pagpapatuloy ng lakas ng win streak ng bagong barangay. 2-1 kontra sa Smart Omega Neos sa RRQ.